May dalawa ka lang namang pagpipilian, Pilar. Babalik ka rito sa Amerika at hahayaan ang daddy mo na i-train ka para sa negosyo. O mananatili ka rin sa Pilipinas bilang isang pulubi. Sabi ni Jane, ang ina ni Pilar mula sa telepono. Yun na lang ba talagang importante sa inyo, Mama? Ang negosyo? Paano naman ang pangarap ko? Kung sinuportahan niyo lang sana ni Daddy ang pangarap ko, di sana, hindi ako nasa Pilipinas ngayon. Sigaw ni Pilar mula sa telepono. Napahilamos sa mukha si Pilar at 3 araw na siyang hindi kumakain, kaya wala naman siyang pagpipilian kung hindi ang tawagin ng kanyang ina. Buong akala niya ay maaawa ang kanyang ina sa kanya, pero napasinghap na lamang siya sa sinabi nito. Tawagan mo na lang ako ulit kapag handa ka nang bumalik sa Amerika. Huling sabi ni Jane bago patayin ang tawag. Humigpit ang kapit ni Pilar sa kanyang telepono. Napabuntong hininga na lamang siya saka ay binulsa ang telepono. Pinanood niya na lamang ulit ang mga chef na nagpapakitang gilas sa mga customers sa loob ng mamahaling restaurant. Kahit na paano, gumagaan ang pakiramdam niya kapag nakakakita siya ng mga chef. Naiisip niya kasi na isa siya sa mga iyon na malayang nakakapagluto ng mga masasarap na pagkain para sa ibang tao. Sa 3 araw niyang pamamalagi sa Pilipinas, pakiramdam niya isa siyang pulubing dayuhan. Wala siyang pera, cards o kahit na pwedeng magamit na damit. Kinuha kasi iyon lahat ng mga tauhan ng magulang niya. Alam naman ni Pilar na ginawa iyon ng mga magulang niya para maghabol siya sa mga ito at magmakaawa. Pero hindi naman magiging masaya si Pilar kung susundin niya ang utos ng mga magulang. Mas gustuhin pa niya na mabulok siya bilang pulubi sa Pilipinas kaysa maging utos-utusan. Napahawak na lamang si Pilar sa kanyang tiyan na kanina pang kumukulo. Hindi niya na mabilang kung nakailang lunok na siya sa sariling laway habang nakatitig sa mga pagkain na nakahanda sa mesa na nasa loob ng restaurant. Natigilan si Pilar nang makaamoy siya ng hindi kaaya-ayang amoy. Mabilis niyang inamoy ang kanyang sarili pero hindi naman siya amoy basura. Tumingin si Pilar sa kanyang gilid at napaatras na lamang siya nang makakita ng isang lalaki na may hawak na basura sa gilid niya. Nangungulangot pa ito at kitang-kita niya kung paano pitikin ng lalaki ang kulangot nito. Manners. Bulong ni Pilar sa kaungirap. Nangunot ang noo ni Pilar nang lumingon sa kanyang direksyon ang lalaki. O ba sinasabihin mo niyan, Misa? Tanong ng lalaki. Sa halip na sagutin ng lalaki, ay naglakad na lamang palayo si Pilar sa kanya. Wala namang kasing panahon si Pilar na makapag-usap sa isang lalaking ubod ng baho. Mas kailangan niya pa ng pagkain kaysa amuyin ang amoy ng lalaki. Sa kabilang banda, natameme si Fox nang talikuran siya ni Pilar. Sayang, maganda pa naman ito kaya niya ito nilapitan. Naaawa rin kasi si Fox dahil napansin niyang nanginginig na ng kaunti ang tuhod ng dalaga na parabang hindi pa kumakain ng matagal. Balak niya sanang ilibre ang dalaga dahil kawawa naman. Tumingin muna si Fox sa restaurant sa kay Pilar na naglakad na palayo sa kanya. Naglakad siya palapit sa dalaga. Miss, ako nga pala si Fox. Pakilala niya. Huminto ang dalaga sa paglalakad saka tumingin sa kanya. Napaatras ang binata. Kahit madungis ang mukha nito, ay hindi niya maiwasang makita ang ganda na taglay ng dalaga. Morena si Pilar. May natural na kulot ng buhok at maganda ang katawan. Anong kailangan mo? Hindi ako nakikipag-usap sa estranghero. Kalmadong sabi ni Pilar. Pilit niyang pinipigilan ang sarili na sampalin si Fox. Nagugutom na nga siya tapos makakaamoy pa siya ng mabahong tao. Nakita kasi kita kanina habang naglalakad ako tapos bilang isang gentleman, napansin ko naglalaway ka na habang nakatingin sa mga pagkain sa restaurant. Baka naman gusto mong sumama sa akin sa loob ng karinderya para naman kumain. Ayos ba? Nakangising aya ni Fox. Kidnapper ka, no? Nanlaki ang mata ni Fox sa sagot ni Pilar. Maarte niya pang tinuro ang kanyang sarili habang hindi makapaniwalang nakatitig sa dalaga. Ako, kidnapper. Nagmamalasakit na nga ako sa'yo. Tapos pagbibintangan mo pa ako. Grabe ka, miss, ha? Maarteng sabi ni Fox. Napairap naman si Pilar at sasagot na sana nang tumunog ng malakas ang kanyang tiyan. Napapikit siya sa pinaghalong inis at hiya. Pasensya na. Ayos lang, miss. Sanay na ako sa ganyan. Ano, gusto mo bang sumama sa akin? Bakit mo ba ako inaaya? Sino ka ba? Tanong ni Pilar.
Nakakagulat kasi na bigla na lang siyang aayain ng isang estranghero. Bukod pa roon, saan naman kaya siya dadalhin ng lalaking ito? Gaya ng sabi ko, napasin ko nagugutom ka na. Minsan lang ako mag-aya sa isang pulub. Pulubi ka rin naman ah. Ang baho mo kaya. Tinaig mo pa yung tae ng kalabaw. Singit ni Pilar. Miss, basurero ko. At kakatapos lang ng trabaho ko. At sa malamang, ganito ang amoy ko. Sagot ni Fox. Tsaka naaawa rin naman ako sa'yo. Dahil nakatitig ka lang sa restaurant na yun, oh. Walang magbibigay ng pagkain sa'yo ron. Matatakaw ang mga tao ron eh. Dugdog pa niya. Hindi agad sumagot si Pilar. Tinitigan lang niya si Fox sa malawak ang ngiting nakatingin sa kanya. Kahit may kaunting dungis ang mukha ng binata, hindi naman maipagkakaila na may itsura rin ito. At kahit pa paano, hindi naman nakaramdam ng kaba si Pilar. Inosento rin kasi ang mukha ng lalaki. At base rin sa mukha niya, parang wala naman itong kakayahan na manakit ng tao. No, miss. Sama ka sa akin. Huwag kang maglalala, libre ko. Pang-iengganyo pa ni Fox. Huminga muna ng malalim si Pilar. Sige, pero saglit lang ah. Yun naman pala eh. Di tara na. Hindi na nagawang makasagot ni Pilar nang hawakan na siya ni Fox sa kanyang braso. Tahimik lang na sumunod si Pilar pero pinanatili niyang alerto ang sarili kung sakali man nasaktan nga siya ni Fox. Ilang minuto rin sila naglalakad hanggang sa makarating sila sa harapan ng isang saradong karinderya. Inis na tiningnan ni Pilar si Fox. Ano namang kakainin natin dito? Hangin? Sarkastikong tanong ng dalaga. Kalma. Hindi ko naman kasi alam na sarado, no? Di bali na. May alam pa akong isa. Muling hinawakan ni Fox ang braso ng dalaga. Mahina pa siyang natawa nang marinig ang mahihinang mura nito. Dinala ng binata si Pilar sa kanyang munting bahay sa likod ng karinderyang iyon. Maliit lang iyon at gawa sa nipa at kahoy. Pero kahit papaano ay sakto na para sa kanilang dalawa. Nangunot naman ang noon ni Pilar nang makita ang bahay. Tiningnan niya si Fox na binitiwan ang kanyang braso, saka masaya pang itinaas ang dalawang braso nito. Welcome sa aking bahay. Dito tayo kakain ngayon. Magluluto na lang ako. Lalong namunot ang noon ni Pilar. Bakit nandito tayo sa bahay mo? Tanong ng dalaga. Unti-unting nanlaki ang mata nito. Siguro, balak mo ko Hindi na natapos ni Pilar ang kanyang sasabihin nang takpan ni Fox ang kanyang bibig gamit ang palad nito. Mabilis namang inalis ni Pilar ang palad ng lalaki sa kanyang bibig, saka masukasukang lumayo sa binata. Ang baho ng kamay mo! Kaya pala hindi pa ako namamatay sa gutom, kasi kamay mo palang papatay sa akin. Sigaw ni Pilar. Ilang ulit niya pang kinusot ang kanyang ilong para maalis ang amoy ng kamay ni Fox. Napangiwi ang dalaga nang amoy ni Fox ang sariling palad. Di naman na. Masyado ko lang maarte. Saad ng binata. Pumasok si Fox sa kanyang bahay saka mabilis na inalis ang mga kalat sa sahig. Pagtingin ni Fox sa pintuan ay nakita niya si Pilar na nag-aalangan pang pumasok. Pumasok ka na. Hindi naman kita anumin. Natatawang sabi ni Fox. Kinuha niya ang isang upuan saka siya na ang humila kay Pilar papasok sa bahay niya. Pinaupo niya ang dalaga sa upuan bago niya kunin ang mesa na nasa sulok ng bahay niya. Pasensya na sa bahay ko. Ako lang kasi mag-isa rito. Ani Fox. Hindi naman pinansin ni Pilar ang sinabi nito. Patingin-tingin siya sa paligid. Sinisigurado niya lang na wala siyang makikitang patalim. Mahirap na, makasaksakin na lang siya bigla ni Fox. Ano iniisip mo? Nabaling ang tingin ni Pilar sa kanyang unahan nang makita ang binata na naglalakad palapit sa kanya. May hawak itong mesa na pinuwesto nito sa kanyang harapan. Wala, mukha ka namang harmless. Kaya siguro dapat na akong kumalma. Mahinang sabi ni Pilar. Nangunot ang noon niya nang tumawa ang binata. Grabe ka talaga sa akin, miss. Di naman ako tulad ng iniisip mo. Sana nga. Malimit ko lang ibigay ang tiwala ko, no? Maarteng sabi ni Pilar. Kinuha naman ni Fox ang isang maliit na upuan, saka ay pinuwesto ito sa tabi ng dalaga. Hinanda rin niya ang ready-to-cook noodles niya at ang mainit na tubig bago naupo sa tabi ng dalaga. Tinitigan niya ng mabuti si Pilar. Pakiramdam ni Fox ay nagiinit ang pisngi niya habang nakatitig rito. Hindi naman kasi maipagkakaila na maganda talaga ito. Anong tinitingin-tingin mo riyan? Kunot noong tanong ni Pilar nang mapansin ang titig ni Fox. Itinulak niya pa ang mukha ng binata palayo. Wala.
Ang ganda mo kasi. Feel yung sagot ng binata bago muling tumayo upang ilagay sa mainit na tubig ang noodles. Hindi mo ako madadala sa ganyan mo. FYI, sumama lang ako sa'yo kasi buong akala ko kakain tayo. Pero mukhang mabubulok lang naman ako rito sa bahay mo. Mas mabuting umalis na lang ako. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin nang mapansin niya si Fox na naglalakad pabalik sa pwesto niya. May daladala na itong 2 mangkok na may lamang noodles. Naramdaman niya ulit ang pagkalam ng kanyang sikmura. Hindi naman kumakain ng noodles si Pilar, pero may oras pa ba siyang mag-inarte? Mas maayos pang kumain ng noodles kaysa sa laway niya. Nilapag ni Fox ang 2 mangkok ng noodles sa harapan niya. Akmang hawakan na sana niyang isang mangkok nang iusog ng lalaki ang 2 mangkok palayo sa kanya. Kunot noon niyang tinitigan ang lalaki. Akala ko ba alis ka na? Umalis ka na. Kakain na kasi ako. Nakangising sabi ni Fox. Masamang tiningnan ni Pilar ang lalaki, saka inirapan ito bago pa dabog na tumayo. Hakabang na sana siya palayo nang marinig niya ang malakas na tawa ni Fox. Paglingon niya rito ay umahagalpak na ito sa tawa. Kung pwede lang sanang tadyakan ang itlog ng lalaki, ay ginawa na niya. Kaso, ayaw naman ni Pilar na makagawa pa siya ng away. Sorry. Nakakatawa sa iyong itsura mo eh. Alam mo yung parang palakang hindi maipinta ang mukha. Natatawang sabi ni Fox. Palaka? Mukha ba akong palaka sa'yo? Gigil na tanong ni Pilar. Tumigil naman sa pagtawa si Fox, saka tinitigan ng maigi ang mukha ng dalaga. Hindi naman. Ang totoo nga niyan, nagagandahan talaga ako sa'yo. Napataas ng isang kilay si Pilar nang tumigil saglit sa pagsasalita si Fox. Ilang saglit pa ay muli itong umisi, saka tinuro siya. Kasi kamukha mo yung palakang bukid na kinain ko ng bata pa ako. Naaalala ko siya sa'yo, kaya heto. Bumabawi ako sa kanya ngayon. Ang bait ko, no? Napapikit sa inis si Pilar. Pinipigilan niya ang sarili na masuntok sa panga ang lalaki. Tumalikod na lang ulit siya dito at malalaki ang hakbang na naglakad palabas ng bahay. Pero, bago pa man siya makalabas ng bahay ni Fox, ay umarang ang lalaki sa kanyang harapan. Halata ang pagpipigil nito ng tawa na lalo niyang ikinainis. Gutom na nga siya, tapos nagagawa pa siyang asarin ng lalaking ito. Ano na naman ba? Inis na sigaw ni Pilar. Mabilis namang sumeryoso ang mukha ni Fox. Sorry, naiinis na ba kita? Ano sa tingin mo? Nakakatawa pa ba yung pangasar mo? Pwes, sabihin ko sa'yo, hindi ako natutuwa. Nagugutom na ako, Fox. 3 araw na akong hindi kumakain. Akala ko makakakain na ako ngayon. Pero hindi pala. Kung dinala mo na lang ako rito para asarin at samantalahin ang pagkagutom ko, aalis na lang ako. Bahala ka sa buhay mo. Malakas na itinulak ni Pilar ang balikat ni Fox, saka dire-diretsyong lumabas ng bahay nito. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mga mata hanggang sa sunod-sunod na pagtulo ng kanyang luha. Pakiramdam ni Pilar ay pinaglalaroan na lang siya ng lahat. Nagsisisi tuloy siyang sumama sa lalaking yun. Sa kabilang banda naman, natulala na namang si Fox nang maproseso niya lahat ng sinabi ng dalaga. Wala naman talaga siyang intensyon na inisin ito. Gusto niya lang naman na makita itong bumiti. Lumingon si Fox sa kanyang likuran, saka nagmamadaling hinabol si Pilar. Nang makita niya ito, ay agad niya itong hinila paharap sa kanya. Pero napaatras siya nang makita ang sunod-sunod na luha sa mga mata nito. Parang pinipiga ang puso niya sa nakakita. Sorry. Mahinang sabi ni Fox. Hindi ko sinasadya. Gusto lang naman kitang patawanin. Sinserong sabi niya. Sige, patawanin mo ako. Nangunot ang noo ni Fox sa sinabi ni Pilar. Tiningnan niya pa ito na parabang tinubuan ng 2 ulo ang dalaga. Patawanin mo ako. Bilis. Inis na sabi ng dalaga. Nagdadalawang isip pa si Fox pero huminga pa rin siya ng malalim bago tiningnan ng seryoso ang dalaga. Anong tawag sa aso na matamis? Ano? Di asokal. Tinitigan ni Fox ang dalaga. Seryoso pa rin ang mukha nito, kaya naman unti-unting napayoko siya. Pakiramdam niya ay nagiinit ng todo ang buong mukha niya. Bumalik na lang tayo sa bahay. Basag ni Fox sa katahingikan. Mabuti pa nga. Ani Pilar bago lagpasan ng binata. Napailing na lamang si Pilar habang naglalakad pabalik sa bahay ni Fox. Mahina pa siyang natawa nang tuluyan niyang makuha ang joke ni Fox. Kahit na paano, gumaan ang pakiramdam niya sa sinteng joke na iyon. Nawala tuloy ang inis niya rito.
Pagdating ni Pilar sa bahay ni Fox, ay agad niyang kinain ang nakahandang noodles sa mesa. Hindi na niya hinintay pa si Fox dahil baka magbago pa ang isip nito at palayasin pa siya ng tuluyan. Sumantala, pagpasok ni Fox sa kanyang bahay, ay nakita niya ang dalaga na masayang kumakain ng noodles. Napailing na lang siya nang maalala ang nangyari kanina. Hindi niya akalain na nagawa niyang magbigay ng corny joke sa isang babae. Naupo na lamang siya sa tabi ni Pilar sa kakinain na rin ng noodles na para sa kanya. Patingin-tingin naman si Pilar kay Fox na tahimik na kumakain ng noodles sa tabi niya. Ang lakas ng tibok ng puso niya sa hindi malamang dahilan. Naka-side view ang binata, kaya naman kitang-kita niya ang matangos nitong ilong. Napakurap si Pilar nang humarap sa kanya si Fox. Bakit ka nakatingin? Wala. Curious lang ako kung bakit ikaw lang ang mag-isa dito sa bahay mo. Palusot ni Pilar. Muli niyang binalik ang tingin sa noodles niya. Sa ibang lugar kasi nakatira ang mga magulang ko. Sagot naman ni Fox. Tumungo naman bilang tugon ang dalaga. Wala namang kasi siyang interes na malaman ang buhay ng binata. Ikaw ba? Ikaw, pulubi ka ba talaga? Bakit ka naging pulubi? Nasaan ang mga magulang mo? Bakit 3 araw ka nang hindi kumakain? Ano nangyari sa'yo? Wow, mukhang ayaw mong malaman lahat ng tungkol sa akin Sarkastikong sabi ni Pilar saka umirap. Ang arte mo talaga. Nagtatanong lang naman. Tsaka ano pa lang pangalan mo? Ako si Pilar. Ayos na? Hindi Hindi ko pa alam kung saan ka galing. Kasi sa tagal ko nakatira sa bayan na to, bilang basurero, kilala ko na lahat. Ngayon lang kita nakita rito. Galing ako sa ibang bayan. Lumipat lang ako rito kasi ang gulo sa bayan na yun. Sagot ni Pilar habang nilalaro ng tinidor ang noodles. Ano bang bayan yun? Hindi ka ba hinahanap ng magulang mo? Bakit ba ang dami mong tanong? Isa nga lang tinanong ko sa iyo Ingis na sabi ni Pilar. Hanggat maaari, ayaw niya na may makaalam ng iba tungkol sa kanya. Isa rin sa dahilan kaya siya pumunta sa Pilipinas ay para makilala siya bilang isang chef at hindi bilang anak ng 2 bachelors sa ibang bansa. Sorry, bad trip ka na naman. Natatawang sabi ni Fox. Nangunot ang noon nito nang tumayo si Pilar. Saan ka na pupunta? Aalis na ako. Salamat sa pagkain. Ano? Tiningnan ni Fox ang labas ng bahay niya. Madilim na sa labas dahil 6:00 na rin ang gabi. Dito ka na lang matulog. Delikado na sa labas. Baka mapano ka pa. Ani ng binata. Tumaas naman ang kilay ni Pilar. Tinuro niya ang kanyang sarili saka si Fox. Tayo? Magkatabi sa iisang kama? Napasinghap si Pilar. Ayoko Marami pa akong pangarap. Ayoko magkubunti. Hindi ka lang pala maarte. Asyomera ka rin. Nakangiwang sabi ni Fox habang nakatitig kay Pilar. Mabilis namang umiwas ng tingin ng dalaga saka umirap. Ayoko. Kaya kong sarili ko. Tsaka ilang gabi na rin akong nananatili sa kalsada. Mas ligtas pa nga ako ron kaysa rito Baka... Saglit na tumigil si Pilar. Tiningnan niya mula ulo hanggang paa si Fox. Baka rito pa ako mapahamak. Wow Ano akala mo sa akin? Pagsasamantalahan ka. Hindi. Pinapatulog lang kita rito kasi nagmamalasakit ako sa'yo. Paano kung may makasalubong ka dyan na lasing? O kaya naman literal na ma-hold up ka? Bakit pag ganyan ang reaksyon mo? Hindi naman kita boyfriend o Nagkakilala pa nga lang tayo Ewan ko sa'yo. Aalis na ako. Bye. Dire-diretso naglakad si Pilar palabas ng bahay ni Fox. Nang tuluyan siyang makalabas ay saglit siyang huminto. Huminga pa siya ng malalim bago lumingon sa kanyang likuran, pero nagulat siya dahil walang Fox na sumunod sa kanya. Hindi niya talaga ako sinundan. Peking tumawa si Pilar. Pues, bahala siya sa buhay niya. Inis na sabi niya bago nagpapadyak palayo ng bahay ng binata. Napailing na lamang si Fox nang masilip sa kanyang bintana si Pilar. Ang tigas talaga ng ulo nito. Pero, iyon ang gusto niya. Mabilis na kinuha ni Fox ang kanyang telepono sa kanyang bulsa, saka tinawagan ng kanyang sekretaryang si Thanos. Ilang ring din ang narinig niya bago niya narinig ang boses ng lalaki. Kung sino ka man na tumawag, pues, istorbo ka sa pakikipaglampigan ko sa 4 kong bebe girl. Thanos. Nakangising tawag ni Fox habang nakatingin pa rin kay Pilar na naglalakad na palayo. Nangunot ang noo niya nang makarinig ng sigawan sa kabilang linya bago niya muling narinig ang boses ni Thanos. Sir Fox, ikaw pala yan. Long time no talk. Grabe,
Ilang buwan ko rin hindi narinig ang boses mo ah. Handa ka na bang bumalik sa pagiging prinsipe mo? Ipapahanda ko na ba ang Ano pinagsasabi mo, Thanos? Huminga ng malalim si Fox. Tumawag ako. Kasi nahanap ko ng babaeng sinasabi ko. Sinong babae, sir? Ang babaeng pakakasalan ko. Nakangising tugon ni Fox habang inaalala ang mukha ni Pilar. Palingon-lingon naman si Pilar sa kanyang likuran. Sa bawat minutong lumilipas, lalo siyang naiinis. Hindi niya talaga akalain na hindi siya sinundan ni Fox. Hindi rin niya maintindihan ang sarili kung bakit naiinis siya gayon ginusto niya naman na huwag siyang sundan ng lalaki. Napabuntong hininga na lamang si Pilar. Kanina pa siyang palakad-lakad sa gilid ng kalsada. Kailangan niya na naman maghanap ng tagong eskinita na pwedeng matulugan. Nagsisisi tuloy siya na umalis pa sa bahay ni Fox. Eh di sana, mahimbing na siya natutulog kahit sa isang banig lang. Nagpasipol-sipol na lamang siya habang naglalakad. Nang mapansin niya ang tatlong nakalalakihan na nasa edad 50 na pagewang-gewang ang mga ito. Agad siyang yumuko at gumilid para padaanin ang mga ito. Halata kasing lasing ang mga lalaki at iyon pa naman ang pinakaayaw niyang makasalubong sa kalsada. Nanatili lamang siyang nakayuko habang naglalakad paglagpas sa kanila nang maramdaman niya ang kamay ng isang lalaki sa kanyang braso. Mukhang may bago tayong baby girl dito ah. Sabi ng isang lalaki. Halos masuka si Pilar nang maamoy niya ang mabahong hininga nito. Bitawan niyo nga ako! Nanginginig ang boses na sabi ni Pilar. Bakit ka naman namin bibitawan? Minsan lang naman kami makahanap ng isang putahe na kagaya mo. Ano mga pare? Dali na natin to sa eskinita. Doon na natin to lantakan. Halos mapaos na si Pilar sa kakasigaw. Wala namang masyadong dumadaan sa pwestong iyon, kaya naman lalo siyang kinabahan para sa sarili niya. Tulong daw oh. Miss, alam na namin ang katulad mo. Aayaw sa una, pero uungol kapag nasarapan na. Huwag ka na mag-inarte. 3 na kami, ayaw ka pa. Asar pa ng isang lalaki sa katumawa. Mangyak-yak naman si Pilar. Pilit siya nagpupumiglas, pero walang-wala siya sa lakas ng 3 lalaki na nakahawak sa kanya. Napasigaw na lang siya nang simulan siyang hubaran mismo sa parteng iyon ng kalsada. Fox, tulungan mo ako! Sigaw ni Pilar. Sa kabilang banda, patingin-tingin si Fox sa paligid. Nalingat lang siya saglit tapos nawala na agad si Pilar. Kanina niya pa itong sinundan. Hindi niya akalain na mas pipiliin niyang sundan ng maarteng dalaga kaysa sa pamamahinga niya. Nangunot ang noo ni Fox nang makarinig ng malakas na boses. Pero, ang nakakuha ng atensyon niya ay ang pagsigaw sa pangalan niya. Mabilis siyang tumakbo papunta sa pinanggagalingan ng sigaw. Nanlaki ang mata niya nang makita niya si Pilar na tanging brassiere na lang ang suot sa pangitaas. Hoy! Ayun niyo siya! Sigaw ni Fox. Nabaling naman ang tingin sa kanya ng mga lalaki. Sino ka naman? Sigaw ng isa pa sa mga lalaki. Ako lang naman magsusumbong sa inyo sa pulis. Ano? Natatandaan ko kayong lahat. Nagkatinginan pa ang 3 lalaki bago kumaripas ng takbo. Mabilis naman siyang lumapit kay Pilar. Hinubad niya ang kanyang pangitaas na damit saka pinasuot sa dalaga bago ito buhatin. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso dahil sa higpit ng yakap ni Pilar sa kanya. Salamat. Mahinang sabi ni Pilar. Nang tingnan niya ito ay nanginginig pa rin ito. Naikuyom niya ang kanyang kamao. Pakaramdam ni Fox ay kasalanan niya ang nangyari. Huminga na lamang siya ng malalim sa naglakad pabalik ng bahay niya. Samantala, pagdating nila sa bahay ni Fox, ay mabilis na bumaba mula sa pagkakabuhat si Pilar. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya habang nakatitig kay Fox na walang pag-iitaas. Hindi maipagkakailang may 6 itong abs at sobrang litaw pa nito sa tiyan ng binata. Tapos ka na? Napaangat ng tingin si Pilar kay Fox na nakangisi sa kanya. Mabilis siyang umirap dito. Salamat sa pagligtas sa akin. Mahina ang boses na sabi ng dalaga. Akala ko ba kaya mo sarili mo? Tingnan mo nangyari. Muntik ka pang mapahama kung hindi ko lang narinig ang tawag mo. Ano nga yun? Fox, tulungan mo ako. Sabi ni Fox na ginaya pa ang huling sinabi niya. Napatitig si Pilar sa binata. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit hindi siya nainis sa ginawa ni Fox. Dumoble lang kasi ang tibok ng puso niya. Salamat sa pag-aalala. Ani Pilar. Parang may nagkakarera sa puso niya sa tuwing nanonumbalik sa isipan niya ang pagligtas sa kanya ng binata.
Pakiramdam niya ay nagkaroon siya ng instant boyfriend. Ayos lang. Pero may kapalit ang pagligtas ko sa'yo. Wala nang libre ngayon, oh. Napaangat ng tingin si Pilar. Ano naman yun? Pera? Wala akong pera. Pakasalan mo ako, Pilar. Yun ang kapalit. Natameme si Pilar sa sinabi ni Fox. Tiningnan niya pa ito upang makasiguro kung nagbibiro lang ba ito. Pero seryosong-seryoso ang mukha ni Fox. Ang kapalit, ay papatirahin kita rito sa bahay ko. Ako magpapakain sa'yo. Aalagaan kit. Peking tumawa si Pilar. Hindi ako magpapakasal sa'yo, Fox. Kakakilala po lang natin, oh, tapos kasalagad. Wala ka pang ang panliligaw. Hindi nga kita boyfriend. Tsaka marami pa akong pangarap. Hindi pa ako handang magkaroon ng asawa. Ani Pilar. Ako ang tutupad sa mga pangarap mo. Hindi mo kaya, Fox. Tingnan mo sarili mo. Basurero ka lang. Paano mo ko mabubuhay? Paano kung magkaanak na tayo? Ayoko mamatay sa gutom ang mga anak natin. Anak natin? Anak ko! Pagbawi ni Pilar, inirapan pa niya si Fox na mapang-asar siyang hiningisian. Basta, ayoko magpakasal sa'yo. Aalis na lang ako. O sige, umalis ka. Paano kung balikan ka ng mga lalaking yun? Hindi ka ba nag-iisip? Tinatakot mo ba ako? Hindi. Pinapaalanan lang kita. Babae ka, Pilar. Mahirap na. Naupo si Fox sa upuan sa tiningnan siya. Ilang saglit pa silang nagtitigan bago umiwas ng tingin si Pilar. Pakiramdam niya ay anumang oras ay sasabog ang puso niya. Saka hindi ko naman kailangan marinig ang sagot mo ngayon, Pilar. Bibigyan kita ng 2 linggo para mag-isip sa desisyon mo. Huwag kang mag-alala. Sa 2 linggo na yun, dito ka mananatili sa bahay ko. Pero kapag lumipas ng 2 linggo at humindi ka, pasensya na. Papalayasin na kita. Sambit ni Fox. Tumayo ang binata sa kahinawakan ang kamay ni Pilar. Hinalikan niya ang likod ng palad nito na nagpalaki ng mata ng dalaga. Good night, mahal kong prinsesa. Sa kwarto ko na ikaw matulog. Dito na ako sa labas. Ani Fox. Natulala na lamang si Pilar. Pinanood niya pa si Fox na pumasok sa kaisa-isang kwarto ng bahay. Paglabas nito, ay may daladala na rin itong banig at unan. May suot na rin itong damit. Umiwas na lang siya ng tingin saka nagmamadaling pumasok sa kwarto nito. Pagsara niya ng pintuan, ay huminga pa siya ng malalim upang pakalmahin ang puso niya. Sa kabilang banda, pinakiramdaman ni Fox na mabuti ang sarili niya. Mahina na lang siyang natawa nang maramdaman ang malakas na tibok ng dibdib niya. Sa buong buhay niya, yun lamang ang tanging beses na nakaramdam siya ng kaba sa posibleng maging sagot ng isang babae. Sa isang babae pa talaga na malayong malayo sa estado niya. Magmula noong araw na iyon ay lagi nang magkasama sina Fox at Pilar. May mga pagkakataon na nag-aaway sila dahil sa maliliit na bagay. Pero mas madalas pa rin silang mag-usap na para bang magkaibigan na matagal nang magkakilala. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ni Pilar ay lalong lumalala ang damdamin niya para kay Fox. Nakakita niya na lamang ang sarili niya na pinagluluto ng kanyang mga recipe ang binata kapag umuwi ito galing sa pangongolekta ng basura. Hindi akalain ni Pilar na makakaya niyang gawin iyon para lang sa isang basurero. Samantala, habang lumilipas ang panahon, ay patuloy na pinapakiramdaman ni Fox ang kanyang sarili sa tuwing kasama niya si Pilar. Alam niya sa sarili niya na hindi na lang basta dalaga ang tingin niya rito. Alam niyang may masihigit pa roon. Sa bawat araw na magkasama sila, ay wala ring araw na nag-aasaran sila. Pero sa bawat paglipas ng araw, mas nasasanay na lamang silang kapiling ang isa't isa. Isang araw, kakatapos lamang ni Fox sa trabaho niya bilang basurero. Napatingin si Fox sa kanyang daladalang bulaklak. Yun ang huling araw ng 2 linggong palugit niya kay Pilar. Pakiramdam niya ay matatai siya anumang oras, habang papalapit siya ng papalapit sa kanyang bahay. Fox, ano naman kung magsabi siya ng hindi? Pwede mo namang ligawan ulit, diba? Pagkausap niya sa kanyang sarili, natigilan siya nang mapagtanto ang kanyang sinabi. Liligawan? Mahal ko na ba siya? Oo naman, sir. In denial ka pa eh. Napapitlag sa gulat si Fox nang makarinig ng boses sa kanyang gilid. Paglingon niya, ay nakita niya si Thanos na malaki ang ngisi na nakatitig sa kanya. Nakasuot pa ito ng black suit at amoy na amoy niya pa ang mamahaling pabango ng sekretarya. Mabilis siyang tumingin sa paligid bago hilahin papunta sa malapit na eskinita si Thanos.
Anong ginagawa mo rito? Si Mama, nandito na rin ba sila sa Pilipinas? Tanong ni Fox. Chill, sir. Wala ang mahal na Reyna at hari sa Pilipinas. E di anong ginagawa mo rito? Sir, pinapunta ako rito ng mahal na hari at Reyna. Kailangan na nila ng babaeng maihaharap mo sa kanila bago maipasa sa iyo ang trono. Bakit ba kasi gusto mo pa ng Pilipina pa? Ang dami magaganda sa bansa natin. Nakakalimutan mo bang kalahating Pilipino ko? Inis na sabi ni Fox. Saka sabihin mo na lang kay Mama at Papa na malapit na. Malapit na ako magkaroon ng Reyna. Sabi ni Fox. Napangiti siya nang maalala niya si Pilar. Sana nga. Anya pa sa sarili. Sa kabilang banda, paikot-ikot si Pilar sa maliit na sala ng bahay ni Fox. Natatakot siya sa magiging reaksyon ni Fox kung sakaling humindi siya sa gusto nito. Aminado naman siya na nahulog na ang loob niya rito. Pero, natatakot siya para sa hinaharap niya. Marami pa siyang pangarap na gustong tuparin. Bukod pa roon, alam niyang hindi matatanggap ng kanyang mga magulang si Fox. Bakit ba kasi basurero pang nagustuhan ko? Mapaitan na pangiti si Pilar. Naiisip niya palang ang magiging reaksyon ni Fox mamaya ay nasasaktan na siya. Hindi niya nga alam kung bakit gusto talaga siyang pakasalan ng binata. Natigilan si Fox sa paglalakad nang bumukas ang pintuan ng bahay. Nakita niya agad ang nakangiting muka ni Fox. Pilar, para sir. Fox, bakit mo ko gustong pakasalan? Natigilan ang binata. Hindi niya inaasahan ang tanong na iyon. Kasi mahal kita. Gusto ko ikaw maging asawa ko. Sambit ni Fox. Marami namang babae riyan, Fox. Wag na ako. Anong ibig mo sabihin? Napayo ko si Pilar. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay nabaloktot ang dila niya. Hindi niya kayang hindian ang taong mahal niya. Nang iangat niya ang kanyang tingin, ay nakita niya ang bulaklak na dala ng binata. Hindi ako magpapakasal sa iyo, Fox. Hindi pa ako handa. Napakagatlabi ang dalaga nang bitawan ni Fox ang dala nitong bulaklak. Kitang-kita niya ang unti-unting pagkawala ng ngiti ni Fox. Seryoso ka ba? Hindi pa nga kita tinatanong. Pasensya na, Fox. Naglakad palapit kay Fox si Pilar. Hinawakan niya ang kamay nito. Hindi man makatingin ng diretsyo si Fox sa dalaga. Parang hinahati sa dalawa ang puso niya. Akala niya ay papayag ang dalaga. Kahit hindi nito sabihin, nararamdaman niyang may gusto na rin ito sa kanya. Marami pa akong pangarap, Fox. Hindi ko pa kayang mag-asawa. Lalo na sa taong basurero lang. Peking tumawa si Fox. Kapag ba sinabi kong mayaman ako, papakasalan mo ko. Pero hindi ka mayaman, Fox. Napaiwas na lamang ng tingin ang binata. Unti-unti niyang inalis ang kamay ni Pilar sa kanyang palad. Hindi siya makapaniwala na pareho lang pala si Pilar sa ibang babaeng kilala niya. Pakaramdam niya ay pinipiga ang puso niya. Marahas na pinunasan ni Fox ang luhang tumulo mula sa kanyang mga mata. Bakit ba umiiyak siya sa isang babaeng pulubi? Prinsipe siya. Isa siyang heredero sa isang mayamang bansa, tapos iiyak lang siya sa isang babaeng pulubi na maraming pangarap. Ganyan ba talaga kayo mga babae? Porket hindi mayaman, hindi niyo papatulan. Paano kung kaya naman pala kitang buhayin? Pero hindi mo lang ako binigyan ng pagkakataon. Ani Fox. Hindi mo lang ako binigyan ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko. Fox, mahal kita. Napatingin ang binata sa dalaga. Napaatras siya nang mapansin ang luha sa pisngi nito. Mahal kita, Fox. Pero hindi mo kasi masyadong naiintindihan. Hindi mo ako kilala. Hindi mo alam kung anong mundong meron ako. Ayokong malait ka. Ayokong pagtawanan ka ng iba. Natatakot din ako na baka hindi ko na talaga matupad ang pangarap ko. Mahal mo ko. Mabilis na tumango si Pilar. Hindi niya na pinunasan ang pisngi niya dahil alam niyang maluluha lang siya ulit. Nanlaki ang mata niya nang hawakan ni Fox ang kanyang pisngi at halikan siya nito. Nanlalaki pa ang kanyang mga mata pero tumugon din naman siya sa halika. Ilang segundo ang lumipas ay hinihingal na naghiwalay ang kanilang mga labi. Pinagdikit ni Fox ang kanyang mga noo na lalo namang nagpakunot ng noo niya. Sapat na sa akin na malaman na mahal mo ko, Pilar. Pero kung handa ka na, nandito lang ako. Sa barong-barong na to. Napangiti si Pilar sa narinig. Nakahinga siya ng maluwag. Buong akala niya ay magagalit sa kanya si Fox.
Nabaling ang atensyon ni Pilar sa kanyang bulsa nang makaramdam ng may rate mula rito. Mabilis niyang kinuha ang keypad niyang telepono sa bulsa niya. Napalunok siya nang makita ang pangalan ng kanyang ina. Sino yan? Nagatakang tanong ni Fox. Sasagutin ko lang ang tawag, Fox. Sa labas lang ako. Sabi ni Pilar bago naglakad palabas ng bahay. Samantala, kinuha naman agad ni Fox ang kanyang telepono pagkalabas ni Pilar. Mabilis niyang tinawagan si Thanos. Sir, ano? Ganda ako ni bang kasal? Huwag na. Sagot ni Fox. Ano? Bakit? Hindi siya pumayag. May pangarap siya, Thanos. At mas gugustuhin ko pang panoorin siyang matupad ang pangarap niya. Kaysa makulong siya sa kasal na hindi pa nga siya handa. Pero kaya mo namang ibigay ang pangarap niya, sir. Sagot ni Thanos. Thanos, nagkamali ako. Akala ko nung una, tumitingin siya sa estado ko. Sa pagiging basurero ko, pero hindi. Gusto niya akong protektahan at may tinatago siya sa akin. Sana nga lang, malaman ko yun sa lalong madaling panahon. Sambit ni Fox habang nakatingin sa pintuan na nilabasan ni Pilar. Sa kabilang banda, sumandal si Pilar sa dingding pagkatapos niyang sagutin ang tawag ni Jane. Ano na naman bang kailangan mo, Mama? Kung tungkol to sa pagbabalik sa akin sa Amerika, pues, hindi ako babalik siya. Hindi mo na talaga kailangan bumalik dito, anak. Nangunot naman ang noo ng dalaga. Nagsimulang lumakas ang tibok ng puso niya. Hindi niya nagugustuhan ang magiging daloy ng usapan nila. Anong ibig niyo sabihin? Uuwi kami ng daddy mo, Rian, sa Pilipinas. Ano? Huminga ng malalim si Pilar. Nagingit-ngit ang ngipin niya sa pinaghalong inis at galit. Hindi talaga siya pinapakawalan ng kanyang mga magulang. Gustong-gusto talaga ng mga ito na pahirapan ang buhay niya. Ma, bakit na naman? Dahil ba hindi ako magawang pauwiin ng mga tauhan niyo? Kaya kayo na mismong susundo sa akin? Ma, kung hinayaan niyo lang sana ako sa pangarap ko, hindi na sana tayo naghahabulan pa ng ganito. Naikuyom ng dalaga ang kanyang kamao nang marinig ang mapainsultong tawa ng kanyang ina mula sa kabilang linya. Diyan ka nagkakamali, anak. Uuwi ka mariyan sa Pilipinas para pumunta sa isang kasala. Ibig sabihin ba, hindi niyo ako susunduin? Hindi, kasi sasama ka sa asawa mo. Anong ibig mo sabihin? Pakaramdam niya ay sasabog na ang puso niya sa matinding galit. Mahigpit ang kanyang hawak sa telepono habang hinihintay ang magiging sagot ng kanyang ina. Pupunta kami sa Pilipinas para umattend ang iyong kasal. Kung hindi ka man makakahawak ng negosyo namin, mas mabuting maipakasal ka na lang sa isang taong may negosyo rin. Hindi maganda yun, anak. Lalo tayong yayaman. Lalo kang yayaman. Naibagsak ni Pilar ang kanyang telepono. Parang sirang plaka na paulit-ulit sa utak niya ang sinabi ng kanyang ina. Napailing siya. Hindi siya pwedeng magpakasal sa lalaking hindi niya kilala. Pilar, nasan ka? Nabaling ang tingin niya sa direksyon ng pinanggagalingan ng tunog. Unti-unting umukit ang ngiti sa kanyang labi. Kung magpapakasal man pala siya, masabuting sa taong mahal niya. Pabaling-baling ang tingin ni Fox sa paligid. Kanina pang hindi bumabalik sa bahay niya si Pilar at nagsisimula na siyang mag-alala. Malapit na rin kasing gumabi at natatakot siya na baka mapahamak pa ang dalaga. Marami rin siyang gustong itanong dito, katulad na lamang kung mananatili pa rin ba si Pilar sa bahay niya o pipiliin itong lumayo para patupad ang pangarap nito. Natigilan lamang sa paglalakad si Fox nang makarinig ng manghihinang hikbi mula sa hindi kalayuan. Nagpatuloy pa siya sa paglalakad hanggang sa makita niya si Pilar na nakayuko habang nakasandal sa dingding. Napansin niya ang telepono nitong nasa sahig. Pilar, ano nangyari sa'yo? Tanong ni Fox. Umangat ng tingin ang dalaga. Pakaramdam niya ay nahati rin ang puso niya nang makita ang loang mukha ni Pilar. Umiwas siya ng tingin bago kunin ang panyo sa kanyang bulsa. Marahan niyang pinunasan ng luha ng dalaga. Sa pisngi nito, saka bahagyang ngumiti. Sabihin mo sa akin, may problema ka ba? Sino yung tumawag? Fox, magagalit ka ba kapag sinabi ko sa iyo yung totoo? Anong totoo? Hindi ako pulubi, Fox. Anak ako ng 2 bachelor sa ibang bansa na umuwi lang dito sa Pilipinas para tuparin ang pangarap ko. Tinitigan ni Fox si Pilar. Parang nabaloktot ang dila niya. Nagulat siya sa balitang iyon
pero hindi niya na lamang pinahalata sa dalaga. Bumaba ang tingin niya sa kamay ni Pilar na humawak sa kamay niya. Ang totoo niyan, gusto kong maging sikat na chef. May sariling restaurant, may sariling negosyo, at may sariling pangalan. Ayokong sikat lang ako kasi anak ako ng 2 mayaman na negosyante sa Amerika. Gusto ko makilala nila ako bilang ako. Kaya nga pumunta rito. Para maging chef ka. Oo, kaso kinuha nilang lahat. Fox, ang pera ko, ang gamit ko, ang prilehiyo kong mabuhay ng mapayapa rito sa Pilipinas. Wala silang tinira sa akin kaya naging ganito ako. Hindi nila ako tinigilan hanggat hindi ko namamanahin ang kumpanya nila. Pwede naman sana kaso gusto kasi nila yun na lang ang pagtuunan ko ng pansin. Paano naman ang pangarap ko, Fox? Napalanok ng sariling laway si Fox. Wala siyang masagot dito. Hindi siya nagagalit kasi naglihim si Pilar sa kanya. Nakaramdam siya ng konsensya kasi alam niyang may lihim din siya sa dalaga. Hindi ko na ba matutupad ang pangarap ko, Fox? Kapalit ba ng kaginhawaan ng buhay ko yung kasiyahan ko? Bakit ganun? Bakit magulang ko pa yung humahadang sa akin? Mayaman sila. Kaya nila akong pag-aralin bilang chef pero hindi nila ginawa. Buong buhay ko sinunod ko sila. Kahit kailan, hindi ko nasunod ang gusto ko. Kasi laging sila. Nakakasakal na. Paano naman ang gusto ko? Hinawakan ni Fox ang kamay ni Pilar. Pinagsalikop niya ang kanilang mga palad sa kamarahan na hinalikan ang dalaga sa noo. Dito lang ako. Kasama mo ko. Huwag kang mag-alala. Mahinang tugon ni Fox. Napapikit pa siya at mahinang napamura dahil ang pangit ng sinabi niya. Hindi mo lang nakakagaan ng loob. Kaya isa rin to sa dahilan kung bakit hindi kita pinayagan na pakasalan ako. Mahal kita, Fox. Nanlaki ang mata niya sa narinig. Nang tingnan niya ang dalaga, ay seryoso itong nakatitig sa kanya. Mahal kita, kaya gusto ko itong protektahan sa pamilya ko. Pero hindi mo naman kailangan gawin yun. Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Fox nang maramdaman ang halik ng dalaga. Ilang saglit pa ay pinikit niya rin ang kanyang mga mata upang sabayan ang bawat galaw ng labi ni Pilar. Pakiramdam niya ay lalabas na sa ribcage niya ang puso niya. Para ito nakikipagkarera sa libu-libong kabayo. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, ay nakangiting tiningnan siya ni Pilar. Papakasalan na kita, Fox. Sabi ng dalaga. Natulala si Fox sa sinabi ni Pilar. Pakiramdam niya ay parang drum ang puso niya sa lakas ng tibok nito. Sa kabilang banda, pilit pinapapakalma ni Pilar ang kanyang puso. Nakokonsensya siya kasi nakaramdam siya na ginagamit niya lang si Fox para makaalis sa kasal na sinasabi ng pamilya niya. Pero, aminado rin naman siya na mahal niya talaga ang binata. Sa halip na sagutin siya ni Fox, ay tinulungan siya nitong tumayo sa kaniyakap siya. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko tutuparin ko ang mga pangarap mo. Nakangiting sabi ni Fox. Tinitigan siya nito. Mahina lamang siya natawa pero hindi na lamang siya sumagot. Paano nga naman kasi magagawang tuparin ng isang basurero ang pangarap niya? Pero kahit ganoon, masaya pa rin siya dahil may isang taong handang suportahan siya sa pinapangarap niya. Pagkatapos ng araw na iyon, buong akala ni Pilar ay mas magiging malapit sila ni Fox pero nagkamali siya. Araw-araw ay lagi itong wala sa bahay. Nagigising na lang siyang wala na ito sa tabi niya at uuwi ng halos 10:00 na ng gabi. Sa tuwing tinatanong niya naman ay sinasabi lang nito na overtime raw sa trabaho. Pinipilit ni Pilar ang sarili na paniwalaan ang sinasabi ni Fox. Pero may parte rin sa puso niya ang nagtataka sa inaakto ng binata. Pumapasok pa sa isip niya na baka pinaglalaroan lang siya ni Fox. Dahil magmula rin noong araw na iyon ay hindi man lang nila napag-usapan ang tungkol sa kasal na magaganap. Sa kabutihang palad, hindi na rin tumawag ang mga magulang niya, kaya naman kahit paano, naging kampante siya. Isang gabi, nakatulala lamang si Pilar sa pintuan ng bahay. 10:00 na ng gabi at hinihintay niya si Fox na makauwi ng bahay. Yun ang oras para komprontahin niya ang binata. Natatakot siya na baka hindi nga talaga seryoso ang binata sa pagpapakasal sa kanya at pinaglalaroan lamang siya nito. Nang bumukas ang pintuan, ay mabilis siyang tumayo. Nakita niya pang nanlaki ang mata ni Fox sa gulat. Bakit gising ka pa? Tanong ni Fox. Sinamaan niya ito ng tingin. Bakit ngayon ka lang?
Akala mo ba, hindi ko napapansin na halos wala ka dito sa bahay lagi? Pinaglalaroan mo ba ako, Fox? Hindi Mabilis na umiwas ng tingin si Fox. May inaasikaso lang kasi ako. Inaasikaso? Ano? Trabaho? Pero imposible. Kasi dati hindi ka naman ganito ka-late kung umuwi ka. Pero ngayon, danaig mo pang may babae. Unti-unting nanlaki ang mga mata ng dalaga. Nanginginig ang daliri niyang tinuro si Fox. Siguro, na mababae ka. Hindi no, grabe ka naman sa akin. Mabilis na naglakad palapit sa kanya si Fox. Niyakap siya nito sa kamarahan pang pinisil ang kanyang ilong. Kahit nangangati na ang braso niya na yakapin si Fox, ay pinigilan niya ang sarili. Galit pa rin siya rito. Kasi pakiramdam niya ay may hindi ito sinasabi sa kanya. Inaasakaso ko lang ang kasal natin, Pilar. Kasal natin? Anong ibig mo sabihin? Inaasikaso ko na lahat ng kakailanganin natin sa kasal. Bukas, ikakasal na tayo. Unti-unting nanlaki ang mata ni Pilar kasabay ng pagkalaglag ng kanyang panga. Hindi makapaniwala niyang tinitigan si Fox. Paano nangyari yun? Hindi mo nga ako tinanong man lang kung anong gusto ko. O kaya naman, hindi mo man lang ako sinabihan na... Gusto ko kasing sorpresahin ka. At mukhang nasorpresa ka naman. Huwag kang mag-alala, Pilar. Ako na nagkanda ng kasal natin. Ang gagawin mo na lang ay pumunta bukas sa simbahan. Simbahan? Paano akala mo? Hindi sumagot si Pilar. Tinitigan lang niya si Fox na kunot noong nakatitig sa kanya. Umiling na lamang bilang tugon ng dalaga. Sigurado naman siyang simpleng kasal lang ang magaganap at baka nga sila lang at ang pari lamang ang nasa simbahan. Pilar, Bakit? matulog ka na. Maaga pa tayo bukas. Hindi na lamang tumanggi ang dalaga. Ngumiti muna siya kay Fox bago siya maglakad papasok sa kwarto na tinutuluyan niya. Nang makahiga siya sa kanyang kama, ay hindi niya maiwasang isipin ang mangyayari bukas. Ikakasal na siya, pero wala ang mga magulang niya. Ikakasal na siya, pero walang reception. Sigurado rin naman siya na pagkatapos ng kasal, ay uuwi lang sila sa bahay at magsisimula ng panibagong buhay bilang mag-asawa. Pero at least, mahal ko ang taong pakakasalan ko. Nakangiting sabi ni Pilar sa sarili. At isa pa, may ginawa rin ang buhay namin. Basta't pareho kami magiging masipag. At hindi na rin ako makakasal at masasakal sa utos ng aking mga magulang. Dagdag pa ni Pilar, bago mahinang humagikik. Hindi niya maiwasang isipin ang magiging buhay niya kapag kasal na siya. Yung tipong masaya, walang gulo, at higit sa lahat, kasama ang totoong nagmamalasakit sa kanya. Kinabukasan, nagising si Pilar dahil sa sinag ng araw sa kanyang muka. Pagmulat niya ng kanyang mata, ay nagulat siya sa isang malaking kahon na nasa ibabaw ng kama na hinihigaan niya. Pabilis siyang bumangon sa kabinuksan ng kahon. Bumungad sa kanya ang isang puting wedding dress. Nang kunin niya ito, ay napasinghap siya dahil sa taglay na ganda ng damit. Paano to nabili ni Fox? Nagtatakang tanong niya sa sarili. Nabaling ang tingin niya sa sulat na nasa kahon. Kinuha niya ito sa kabina saan nakasulat na address ng simbahan. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso niya. Iyon na ang araw na ikakasal siya. Mahinang tumawa si Pilar sa kabahagyang umiti. Ikakasal na talaga ako, sabi niya sa sarili. Mabilis siyang bumangon at nagsimulang maligo at mag-ayos. Sa pananatili niya sa bahay ni Fox, kadabit lang ni Fox ang suot-suot niya. At yun na lang ulit ang pagkakataon na makakapagsuot siya ng isang damit pambabae. Nang matapos niyang suotin ang wedding dress, ay tiningnan niya pa ang sarili sa salamin. Pinusod niya ang kanyang buhok na may konting buhok sa kanyang muka. Wala siyang makeup na suot dahil wala rin naman siyang gamit para doon. Hindi niya na lamang iyon inisip na masyado dahil alam niyang simple lang ang kasal nila ni Fox. Paglabas niya ng kwarto ay nawala ang kanyang ngiti nang mapansin na wala roon si Fox. Nabaling ang atensyon niya sa isang papel na nasa ibabaw ng lamesa. May pera pa iyong kasama. Nasa simbahan na ako, mahal. Hintayin kita rito. Pagbasa niya sa sulat ni Fox, napailing na lamang siya sa kakinuha ang pera. Masyado namang excited ang lalaking yun. Hindi man lang ako hinintay para sabay na kaming pumunta. Dagot sa akin yun mamaya. Sabi niya sa sarili bago lumabas ng bahay ni Fox. Medyo nakaramdam pa ng hiya si Pilar dahil ramdam niya ang tinginan sa kanya ng mga tao habang naglalakad siya. Nang makakita siya ng tricycle ay agad niya itong pinara
Saka pinakita ang address ng simbahan. Pakiramdam niya ay puputok na ang mukha niya dahil sa pula. Nakayuko lamang si Pilar habang bumabiyahe patungo sa simbahan. Nanggigigil na siya kay Fox dahil nayaan siya nitong kumunta ng simbahan ng mag-isa. Nang makarating sa harapan ng simbahan, ay nagulat siya dahil sarado ang pintuan nito. Mahina pa siyang natawa dahil inisip niyang sila at ang pari lang talaga ang naroon sa simbahan. Naglakad na lamang siya papunta sa simbahan. Nang makalapit siya sa pintuan nito, ay itutulak niya na sana ang pinto nang bumukas ito. Sumalubong kay Pilar ang magandang disenyo ng simbahan. Ang mga paru-paro na lumilipad sa harapan niya. Ang mga bisita na hindi niya naman kilala. Biglang tumibok ng mabilis ang puso ni Pilar dahil sa kaba. Hinanap ng mata niya si Fox at nalaglag na lamang ang kanyang panga nang makita itong nasa harapan ng altar at nakasuot ng pamprinsipeng damit na mayroon pang korona. Nanginig ang buong kalamnan ni Pilar. Ibang-ibang itsura ni Fox sa nakasanayan niya. Anong ibig sabihin ito? Nanginginig ang boses sa tanong ni Pilar habang diretsyo nakatitig kay Fox. Kinurot niya pa ang sarili para magising kung sakaling panaginip iyon, pero hindi. Hindi panaginip ang nangyayari. Totoong si Fox ang nasa altar at totoong nasa isa siyang engrandeng kasal. Samantala, hindi maalis ang tingin ni Fox sa dalaga na nasa bukana ng simbahan. Sobrang bagay dito ang damit na binili niya mismo sa isang mamahaling mall. Malakas din ang tibok ng puso niya dahil sa kasal na inihanda niya. Yun din kasi ang naging paraan niya para maibunyag sa dalaga ang tunay na siya. Anak, wala atang balak maglakad ang bride mo, sabi ni Halia, ang ina ni Fox. Tinignan lang ni Fox saglit ang ina niya bago siya maglakad palapit kay Pilar. Nang makalapit siya rito, ay nakatitig ito sa kanya. Hindi niya maipaliwanag ang iba't ibang emosyon na nakakita niya sa mata ni Pilar. Mahal kong prinsesa. Nakangiting sa lubong ni Fox. Magsasalita pa sana siya nang makarinig ng malakas na sigaw mula sa kanyang likuran. Paglingon niya ay nakita niya ang isang babaeng kamukhang-kamukha ni Pilar. Anak, hindi mo naman sinabi na magpapakasal ka pala sa isang prinsipe. Kung alam ko lang, hindi na sana kita ipapakasal sa kasosyo namin ng ama mo. Hindi bali na. Ako na lang ang bahala na makipag-usap doon. Masayang sabi ni Jane. Binaling ni Fox ang tingin sa dalaga. Nakatitig pa rin ito sa kanya na punong-puno ng hinanakit. Pero ilang saglit pa ay nawala bigla lahat ng emosyon sa mukha nito na nagpabilis lalo sa tibok ng puso ni Fox. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Pilar. Nanginginig ang kanyang kamay. Pakiramdam niya, niloko siya ng lalaking mahal niya. Ayos lang naman sa kanya kung mayaman si Fox. Pero bakit ito nagpanggap bilang mahirap? Saka bakit naroon ang magulang niya? Alam na ba ni Fox na una pa lang kung sino siya? Pinlano ba ni Fox lahat ang nangyari sa kanila? Pakiramdam niya ay puputok na ang ugat niya sa ulo. Pinipigilan niya lang na maluha habang nakatitig kay Fox. Magpapaliwanag ako, Pilar. Alam mo kasi, anak, siya ang prinsipe sa isang maliit na bansa. Mayaman sila at grabe ang koneksyon nila. Ang galing mong pumili ng lalaki, ha? Mana ka sa akin. Singit ng kanyang ina sa sasabihin ni Fox. Napayoko si Pilar. Lalong nanginig ang kanyang kamay. Gusto niyang sampalin si Fox pero prinsipe ito. Sino siya para saktan ng isang prinsipe? Bukod pa roon, mas mabuti pang isahan na lang niya ang pananakit niya rito. Kailangan niya muna ng paliwanag. Baka nga hindi totoo ang pagmamahal ni Fox sa kanya. Baka planado lang niya ito, kaya siguro hindi ito nagalit nung binunyag niya kung sino siya. Pilar, mahal. Mahal, na prinsipe. Huminga ng malalim si Pilar. Magpapakasal pa ba tayo? Aba oo naman, anak. Ma, ikaw po ba si Fox? Malumanay pero papagalit, nasabi ni Pilar, saka sinamaan ng tingin si Jane. Pwede bang kahit ngayon lang? Huwag kang makialam. Dagdag pa niya. Nagkatitigan pa silang dalawa ni Jane pero hindi na ito sumagot. Tiningnan muna ni Pilar si Fox bago siya tumakbo palabas ng simbahan. Narinig pa niya ang ingay ng mga tao roon pero wala na siyang pakialam. Nagsimula na ring tumulo ang luha niya na kanina niya pang pinipigilan. Nang makarating siya sa likuran ng simbahan, ay huminto siya sa kalumingon sa taong kanina pang humahabol sa kanya. Peke siyang tumawa sa kahinubad ang suot-suot niyang veil. Eto, Fox, mayaman ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tinulak niya ang balikat ng binata. Bakit hindi mo sinabi sa akin na prinsipe ka? Na hindi ka basurero? Na ang taong mahal ko
May koneksyon pala sa mga magulang ko. Muling tumawa ng peke si Pilar. Siguro, pinadala ka rito ng nanay ko. Kaya pala, inaya mo na lang ako bigla kasi gusto mong maapalapit ako sa'yo para malaman mo ang kalagayan ko. Kasi inutusan ka ng ina ko. Tama, kilala mo siya. Hanggang dito pa naman sa Pilipinas, hindi pa rin ako tinatantanan. Hanggang dito ba naman, kailangan pa rin may nagbabantay? Sigaw ni Pilar. Napasingap siya nang yakapin siya ni Fox. Unti-unti siyang nanghina nang maramdaman ang haplos ng binata. Palika. Hindi ko alam na anak ka ng isa sa mga kaibigan ng nanay ko. Inimbitahan lang sila ng magulang ko nung alaman nila na ikakasal ako rito sa Pilipinas. Huminga ng malalim si Fox. Tama ka rin. Prinsipe ako. Pero lahat ng naramdaman ko at pinaramdam ko sa'yo, lahat yun totoo. Saka minahal kita bilang ikaw. Bago ko pa malaman na anak ka ng 2 bachelors. Kaya Pilar, huwag mo namang gawin sa akin to. Mahal kita kaya kita pakakasalan. At mahal mo rin naman ako, hindi ba? Kahit alam kong pumayag ka lang na magpakasal sa akin kasi ipapakasal ka sa iba ng mga magulang mo. Napaatras sa gulat si Pilar. Napakagatlabi siya sa kadyo mo ko. Pero ayos lang yun, Pilar. Ayos lang kung ginamit mo ako para makaalis ka sa kasal na yun. Kasi mahal kita. At mahal mo rin ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. Tatawarin mo na ako sa ginawa kong pagsisinungaling sa'yo. Bakit mo ko pinili na mahalin kung prinsipe ka? Kasi ikaw ang pinili ng puso ko. Kaya nga rin nandito ko sa Pilipinas. Dahil naghahanap ako ng Pilipina na magiging kabig ako. At ikaw yun, Pilar. Wala nang iba. Hindi nakasagot si Pilar. Para siyang estatwa na nakatayo lamang sa harapan ni Fox. Hindi siya galit dito pero natatakot siya. Paano niya na matutupad ang pangarap niya kung kasal na siya sa isang prinsipe? Paano siya magiging chef na siya lang ang gumawa ng pundasyon papunta sa pangarap niya? Imposible iyon kung asawa na siya ng isang prinsipe. Imposibleng matupad niya ba ang pangarap niya? Pilar, ano iniisip mo? Fox, masaya ako kasi hindi mo ako niloko. Kasi hindi mo ko pinabayaan. Pero gusto ko sana wag na muna tayo magpakasal. Ano? Bakit? Ayaw mo ba akong maging asawa? Gusto. Pero gusto ko ring matupad ang pangarap ko nang walang tulong galing sa inyo. Hindi kita tutulungan kung yan ang gusto mo. Alam kong imposible yan, Fox. Alam kong hindi ko magagawa ng maayos ang pangarap ko hanggat may ikaw na nakakabit sa pangalan ko. Fox, sikat ka. Alam mo na gusto kong maging chef, na ako lang mag-isang nagtayo ng pangalan ko. Pero hindi ko yun magagawa kung nandyan ka. Alam mo, sana nga naging basurero ka na lang. Para kahit paano, pareho tayong may pangarap na makabangon. Pero hindi eh. Sa sitwasyon ngayon, magsisimula pa lang ako. Pero ikaw, tapos na. Nakatadhana ka na maging hari. Naiintindihan mo naman ako hindi Pilar. Ano na namang kahibangan nito? Ginto na palalagpasin mo pa? Napatingin si Pilar sa likuran ni Fox. Nakita niya ang magulang ni Fox at ang mga magulang niya. Ma, please, huwag ka nang makialam. Hindi. Ano na naman ba itong ginagawa mo, anak? Ano ba talagang gusto mong mangyari? Ang maghirap ka? Ano bang klaseng pag-iisip yan? Sumama ang tingin ng dalaga sa kanyang ina. Pilit niyang pinipigilan ang sarili na masampal ito. Ma, pakinggan mo ako. Kung mahal mo ako, susuportahan niyo ako. Bigyan niyo lang ako ng 1 taon. 1 taon para mapatunayan ang sarili ko. 1 taon para naman nabigyan ko ng pangalan ng sarili ko. Tumingin si Pilar kay Fox. 1 taon. Pakiusap. Saglit na katahimikan ang namayani sa kanilang lahat. Nagulat si Pilar nang lapitan siya ni Halia, ang ina ni Fox. Nangunot pa ang kanyang noo nang abutan siya nito ng isang wallet. Nang buksan niya ito, ay mayroon doong 5,000. 1 taon, iha. Patunayan mo ang sarili mo na karapat-dapat ka nga para sa anak ko. Na hindi ka nga hamak na anak lang ng mga kaibigan ko. Dahil maging sila, pinaghirapan din kung anumang meron sila ngayon. Kaya masaya ako na gusto mo rin matupad ang pangarap mo. Lumingon si Halia kay Jane na hindi pa makapaniwalang nakatitig sa kanya. Hindi ba kaibigan? Hahayaan mo ang iyong anak na tuparin ang pangarap niya. Napatingin si Pilar kay Jane. Tumingin pa ito saglit kay Halia bago ito tumango.
Hindi na napigilan na yakapin ni Pilar ang kanyang ina. Salamat, Ma. Salamat. 1 taon, anak. 1 taon. Bulong ng ina sa kanya. Humilmulay naman sa yakap si Pilar sa kanilingon si Fox. Akala niya magagalit ito, pero ngumiti lang ito sa kanya bago siya lapitan at yakapin. Hihintayin kita, mahal ko. Sabi ni Fox pagkatapos ay humiwalay sa yakap. Lalong lumawak ang ngiti ni Pilar. Yun ang unang pagkakataon na makaramdam siya ng suporta. Hindi lang galing kay Fox, maging sa kanyang pamilya at sa magiging pamilya pa. Mabilis na tumalikod si Pilar at nagsimulang tumakbo palayo sa kanila. 1 taon kong bubuuin ang pangalan ko. 1 taon para patunayan ng sarili ko na karapat-dapat akong pakasalan ng isang prinsipong katulad mo. Ani Pilar sa sarili. Sa kabilang banda, hindi na napigilan ni Fox ang sunod-sunod na pagtulo ng kanyang luha. Masakit para sa kanya na iniwanan siya ni Pilar, pero saglit lang naman iyon. Alam niyang gusto lamang ni Pilar na makabuo ito ng pangalan na walang tulong niya at iyon ang gagawin niya para sa dalaga. Huwag kang mag-alala, anak. Ako at ang daddy mo lang ang ikakasal ulit. Ani Halya na mahina na lang na ikinatawa ng binata. 1 taon ang lumipas pagkatapos ng pangyayaring iyon ay nagkaroon ng kanya-kanyang buhay sina Fox at Pilar. Umuwi si Fox sa kanyang bansa habang si Pilar naman ay umuwi rin ng Amerika. Pero bumalik din naman kalaunan sa Pilipinas upang doon buuin ang pangalan niya. Sa bawat araw na lumilipas ay naging inspirasyon niya si Fox para matupad ang pangarap niya. Hindi rin nagtagal ay unti-unti siyang nakilala bilang isa sa mga magagaling na chef, hindi lang sa bansa dahil maging sa ibang bansa. Naging malapit na rin siya sa kanyang mga magulang at hindi na rin siya pinilit na mamahala sa kumpanya kung ayaw naman talaga ni Pilar. Sa bawat araw na lumilipas, hindi niya nakita o nakausap man lang si Fox. Pero sa halip na mangulila rito, ay naghintay na lamang siya ng tamang panahon ng kanilang pagkikita. Samantala, naging isang ganap na hari na rin si Fox sa kanyang kaharian. Pero kahit kailan, hindi siya nagkaroon ng reyna kahit temporary dahil alam niyang nasa Pilipinas ang kanyang reyna at tinutupad lamang ang pangarap nito. Hanggang isang araw, nagising si Pilar na malawak ang ngiti sa kanyang muka. Yun ang araw ng pagkikita nila ni Fox. Yun na rin kasi ang ika-1 taon nang wala nung magkahiwalay sila. Mabilis na nag-asikaso si Pilar, saka gamit ang kanyang sasakyan ay pumunta sa airport. Base sa kanyang ina, ay malapit na raw maglanda ang eroplano na sinasakyan ni Fox. Kaya mas mabuti pang hintayin niya na ito. Hindi mawala ang ngiti sa labi ni Pilar. Wala na siyang takot para sa sarili dahil natupad na niya ang pangarap niya maliban na lang sa isa. Yun ay ang pagiging asawa ni Fox. Tahimik lamang si Pilar habang naghihintay kay Fox nang dumaan sa newsfeed ng Facebook niya ang isang balita. Unti-unting nanlaki ang mga mata niya nang makita na isa iyong airplane crash na 2 minuto pa lang ang nakakalipas pagkatapos mangyari. No, mahinang sabi ni Pilar sa sarili. Nanginginig ang kamay niya na tinawagan ng numero ng telepono ni Fox na bigay sa kanya ng nanay niya. Pakiramdam niya ay ilalabas na ang puso niya sa dibdib niya dala ng kaba. Pabalik-balik siya ng lakad habang nakadikit ang telepono niya sa kanyang tenga. Napakagat-labi pa siya habang hinihintay na sumagot si Fox, pero hindi pa rin ito sumasagot sa kanya. Napapitlag sa gulat si Pilar nang may humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya ay halos malaglag ang kanyang panga dahil nakita niya si Fox na nakangisi habang nakatitig sa kanya. Kumusta, mahal kong Reyna? Balita ko, chef ka na raw. Ipagluto mo naman ako. Namiss kong luto mo eh. Sabi ni Fox na nagpalaki ng kanyang mata. Nagulat ang binata nang makaramdam. Bigla nang palad ni Pilar sa kanyang pisngi. Kunot noon niya itong tiningnan. Bakit ka naman nananambal? Bakit hindi ka sumasagot sa dadong ko? Alam mo bang nag-aalala ako sa'yo, ha? Hindi mo ba alam kung gaano ko kinabahan kasi... Napasinghap ang dalaga nang maramdaman ang labi ni Fox sa kanyang labi. Ilang segundo rin iyon nagtagal bago nakangising humiwalay sa halik si Fox. Mahal ko, prinsipe ako. May sarili akong eroplano. Nakakalimutan mo na siguro. Napahilamos na lamang sa mukha si Pilar. Huminga pa siya ng malalim upang pakalmahin ang puso niya. Sa susunod, matuto kang sumagot ng tawag. Inis na sabi ni Pilar. Namunot ang noo niya nang mapansin na lumungkot ang mukha ng binata. Oh, bakit ganyan ang reaksyon mo?
Kasi galit ka sa akin. Alam mo bang 1 taon ako nagtiis na hindi ka makita? Tapos ganyan ang reaksyon mo. Ayaw mo naman siguro akong pakasalan. Sino nagsabi? Inis ulit na sabi ni Pilar, saka sinamaan ng tingin si Fox. Niyakap niya ito sa kaunti-unting ngumiti. Pakakasalan na kita, Fox. Natupad ko ng pangarap ko. Ngayon, ikaw naman ang tutuparin ko. Nanlaki ang mata ng binata. Hindi niya na maiwasan na ngumiti ng malawak sa sinabi ng dalaga. Kinuha niyang isang kahon ng singsing sa kanyang bulsa, saka binuksan ito. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang singsing bago ito isuot sa palasingsingan ng dalaga. Salamat, Pilar. Hindi, Fox. Salamat sa iyo kasi hinintay mo ko. Salamat kasi nagtiwala ka sa kakayahan ko at nirespeto mo ko. Handa na ako maging reyna mo. Malawak ang ngiti na sabi ni Pilar. Mabilis naman siyang niyakap ng binata bago siya hilain para maglakad palabas ng airport. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ay sinigurado nilang dalawa na magkakaroon sila ng isang kasal na hindi nila makakalimutan. Sa Pilipinas pa rin sila nagpakasal, pero ang kaibahan, tanging ang mga malalapit lang sa kanila ang imbitado. Hindi na rin kasi gusto ni Pilar na mas marami pang makaalam patungkol sa estado ng buhay ni Fox, lalo na't balak din nilang lumipat sa bansa ni Fox. Hindi rin nagtagal ay ikinasal sila sa parehong simbahan. Pagkatapos ng kasal, magkasama silang umuwi ng bansa ni Fox at doon muling nagsimula ng panibagong buhay, kung saan doon na rin ipinagpatuloy ni Pilar ang kanyang pangarap na kanyang sinimulan. Hindi rin nagtagal ay nagkaroon sila ng 2 anak na siyang naging inspirasyon nilang dalawa upang lalong magsumikap at panatilihin ang pagmamahal para sa isa't isa. Sa buhay natin ngayon, mas isipin natin na mas makakabuti kung mauuna ang pangarap natin dahil makakamit natin ang tunay na kaginhawaan sa buhay kung nagawa nating tuparin ang kagustuhan natin para sa sarili. Lagi nating pakatandaan na ang pag-ibig ay laging nariyan, kaya mas mabuting unahin natin ang pangarap para rin sa ating kinabukasan. Wakas, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si Miss Lan. Dito lang yan sa Dear Inday. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli.